Yung iba po tawag palabok, yung iba naman luglog. Basta alam ko yung masarap. O ito po ang tunay na paggawa ng authentic palabok sauce na alam ko. Wala po itong shortcut. Ito po ang hiling ng nakararami sa inyo. So ito na po. Painit po tayo ng 4 na kutsara ng mantika at igisa na po natin ang ating bawang. Tapos po niya na ilagay na po natin ang ating tokwa. Tapos po ng 2 minuto ilagay na po natin itong ating hipon. Ito pong hipon na nakikita nyo, katamtaman lang po ang laki. Tinanggal ko po yung balat, tinanggal ko po yung ulo at saka po yung buntot. At tapos ay ganito po ang gagawin natin. Mabilis lang pong maluto ang shrimp. Timplahan nyo na po ng konting patis at konting pamintang durog. Haluin nyo po ng konti. Hindi ko na po hinugasan tong kasirola ha. Naglagay lang po ako ng konting mantika at pinainit at eto't nagigisa po tayo ng katamtamang laki ng sibuyas. Dagdagan na rin po natin yan ng bawang at lutuin po natin. O huwag nyo pong itatapon yung balat, yung ulo, at saka yung buntot ng hipon. Diyan po natin kukunin yung pampalasa ng ating sarsa ng palabok. Kung kayo po'y walang blender, gumamit po kayo ng dikdikan. Dikdikin nyo ng dikdikin hanggang sa maging pinong-pino at sasalain po natin yan. Para po hindi maputla na parang nagbigay po ng dugo itong ating sarsa, lagyan po natin ng konting achuete powder bago po natin i-process sa ating blender. Pag lumamig-lamig ng konti yung ating bawang at sibuyas na iginisa, ilagay na po natin dito sa blender. Hindi ko na po hinugasan yung kawali ha. Maglagay po tayo ng maraming tubig para sa ating sarsa. Kung gusto nyo gumamit ng chicken stock, ayos din po. O maglagay po tayo ng isang shrimp cube para mas malasa kung gusto nyo. O ngayon po isasalain natin itong ating ginawang pinagsama-samang balat ng hipon na may achuete at saka yung ating ginisang bawang at sibuyas. Simutin nyo po ng maigi dahil nandyan po ang lasa. Pagkatapos takpan po natin at hayaan natin kumukulo. Habang kumukulo naman, ito pong tubig na ito ay kalahating tasa ng tubig. Lagyan po natin ng 2 kutsara ng cornstarch. Haluin po natin yan ng matunaw. Yan po ang magpapalapot ng ating sarsa. O pagkatapos po ng 3 minuto, kumukulo na po. Ito gagawin natin. Palalaputin na po natin. Lagyan na natin itong ating cornstarch at saka tubig na pinaghalo-halo. Timplahan na po natin ng patis at saka timplahan natin po ng pamintang durog. Haluin po natin yan at nang lumapot po ang sabaw, hinaan na po natin ang apoy at mapapansin nyo talagang magiging sarsa na yan ng palabok. Ganyan ang paggawa ng masarap na sarsa ng palabok. Bago nyo po patayin yung kalan, tikman nyo muna syempre. Ano po ba lasa? Magkakaigin na ba to? Naku po! Ang sarap, mahabagin, ayos na ayos. Ito po ang alam kong paggawa ng tunay na sarsa ng palabok, yung po bang may chicharon. Pagkatapos ay yung tokwa, yung ating ginisang hipon, may sibuyas na mura. Kung gusto niyo pong maglagay ng tinapay, maglagay din po kayo, mas malasa. Siyempre wag niyong kalimutan yung nilagang itlog at saka po yung kalamansi o lemon. Yan po ang tunay na paggawa ng palabok o luglog dun sa iba. Kung naibigan niyo po, pwede po ba ipakishare nyo at nang marami pong makakita at magawa sa bahay? Ayos? Ron Bilaro po.